Magandang umaga po. Magandang umaga po. Parang wala pa ring energy. Sige po, pwede po ba nating batiin yung ating pong mga tabi ng isang magandang umaga? Yan. Para naman ano po tayo, di ba, ngitian niyo po yung mga katabi po ninyo. Yan. So, masaya din po ako na makabalik po ulit dito kasi I think the last time po na nakita ko kayo ay July pa. Ang tagal na po, no? So, tama po yung sinabi po ng ating pong worship team. Kanina ngayon po ay huling Sunday na po and malapit na po magtapos yung buwan ng wika. Alam niyo po ba na buwan ng wika ngayon? Yes. So, actually po kanina habang nakikinig po ako sa ating pong worship team, naalala ko rin po, no, na tama po yun eh. Iba talaga yung tarak kapag Tagalog yung kanta. Tama po, di ba? Iba yung meaning ng kanta, iba yung parang ramdam natin na ang lapit-lapit ni Lord. Kasi nakaka-relate tayo dun sa mga lyrics ng song. And siguro po, for this morning, maganda po yung din paalala po sa atin, lalo po na buwan po ng wika ngayon. Alam niyo po ba, ang theme po ng buwan ng wika ay wikang mapagpalaya. Pwede niyo po ba sabihin yun? Wikang mapagpalaya. Ang dami. Yan, wikang mapagpalaya. Ibig sabihin, di ba, our language frees us. Ibig sabihin, meron tayong kalayaang i-express kung ano yung meron tayo. And kung ano yung nasa loob natin, kung ano yung gusto nating ipahiwatig doon sa mga taong kasama natin. Diba kasi meron tayong sarili nating wika and God gave us a very, very beautiful language. No? Kapag tinignan po natin ang Pilipinas, marami po tayong iba't ibang klaseng lengguwahe. No? Hindi lang po Tagalog, hindi lang po Bisaya, di ba? Marami pa po tayong wika and ang dami po nating ways on how to express ourselves. So, sana po magamit po natin yung ating pong wika para, 'di ba, ma-encourage naman natin yung mga katabi po. Sige, tingnan niyo po yung mga katabi po ninyo. Baka hindi niyo pa po sila natitigan. 'Di ba? Yan po, yung meron tayong kakayahang mag-encourage ng ating pong mga kababayan, no, using our own language. So, for this morning po, naalala ko po kanina, taga-Saudi po kami. No? So, pagka buwan ng wika, talagang, well, nung time po na nandun ako, iba po yung celebration. Nung time po, kaya ko po sinasabing nung time po na nandun ako, ngayon kasi iba na, nag-iba na yung demographics na mga Pilipino po doon sa kung nasaan man po yung parents ko. Kasi dati maraming pamilya, sobrang daming pamilya kasi ang dali magdala ng pamilya sa Saudi. Wala masyadong babayaran. Ngayon kasi kada bata may bayad. So kung 3 anak mo, lahat yun may tax. Dati, nung time po na pwede pa po ko doon, wala po kong tax. So ang daling magdala. So maraming Filipino families, parang hindi ka rin umalis ng Pilipinas. Yung parang pagdating mo doon, feeling mo nasa Quiapo ka lang or nasa Divisoria ka. Parang ang daling kumonekta, ang daling magyayaan sa, tara, kain tayo dito or punta tayo dito. Pero ngayon, iba na, puro young adults na po. Kasi nga iba na po yung mga patakaran po ngayon sa Saudi. But during nung time ko po, ang dali, yung bang pagka Pinoy talaga, mahilig talaga sa kainan. No? Pag may celebration, hindi nawawala ang pagkain. Parang sige nga po, sino po mahilig dito sa adobo? Wala, seryoso. Sino po mahilig sa sinigang? Talagang mas marami lagi ang sinigang. Tinatanong ko, sino yung both? Meron din. Akala ko wala eh. Di ba pagka kainan, may pansit, may lumpiang Shanghai, di ba? Yung parang ang dali-daling mag-invite ng mga tao sa bahay. Kasi nga, bilang Pinoy, hindi din natin maalis na very relational po tayo. Yung
talagang hindi pwedeng tayo lang mag-isa. Kailangan we go as one community. So yun din po yung naalala ko kanina kasi, 'di ba, ang bilis-bilis lang po ng buhay. Kahapon po, I was given the chance to pray for one of our members, no? Yung kamag-anak po nila, yung lola is nanghihina na po. And nung nabigyan po ko ng chance to pray for the family, na paalalahanan po ko na 'di ba, ang buhay talaga ay mabilis. Hindi po natin hawak yung ating pong buhay. Talagang kahit ang dami-dami nating gustong maabot, kahit ano po yung achievements na gusto nating makuha. Bottom line, pagdating ng dulo, 'di ba, pag lahat po tayo ay nanghihina na or nasa deathbed na po tayo, hindi naman po tatanungin sa atin kung ano bang nakuha mong achievement or ano bang award mo, 'di ba? Or ano yung mga businesses na nakuha mo o nagawa mo, ano yung mga naabot mo sa buhay, 'di ba? Ilang tao yung napaaral mo, hindi. But it's more of kano ka ba nagmahal? Sino ba yung mga taong minahal mo? Sino ba yung mga taong naapektuhan ng buhay mo? Na hindi siya material things, hindi siya yung mga bagay na panlabas, pero sino yung mga taong nahawakan mo? Sino yung mga tao na nasamahan mo sa journey nila? At the end of the day, ang bottom line lang po talaga ay binigay ba natin lahat? 'Di ba? Iisa lang po yung buhay natin. And pag tinanong po tayo, ano ba, nabuhos mo ba lahat o hindi? So, for this morning po, I just wanted to share this story. Basahin ko lang po. So, this story po is from the book, The Burden is Light by John Tyson. Sabi po doon, on a warm summer night, I drove my son to a local cemetery. It was a Moravian cemetery that sits nestled on a hill overlooking a flowing creek. So, mag-ama po sila, tapos parang ang ginawa po nilang date time ay pumunta ng sementeryo. May ganyan po ba kayo? Yung parang, sige date tayo, punta tayong sementeryo. Naisip niyo po bang gawin yun? Pupunta kayong sementeryo. So, sila po, mag-ama, pumunta po sila ng sementeryo. So, sabi po niya, my son, a typical teenager in many ways. Xbox, iPhone, hormones, and hungry. Di ba ganyan po yung mga teenager? Laging gutom. Di ba? Or hindi, magpo-phone muna ako. Pag sinabi ni mami, maghugas ka dun, mamaya na. Di ba? Kasi nakafocus masyado sa gadgets. Ganyan po yung karamihan, no? Karamihan po ng mga kabataan. So sabi po, we don't go to cemeteries regularly, but I had a growing desperation in my heart to impart to him a larger sense of the urgency and opportunities of life. Minsan kailangan din po natin ng ganun wake-up call. Uy, hindi mahaba ang buhay. Diba minsan kailangan merong babatok sa atin. Ano ba ginagawa mo? So ganito po yung naging way nung tatay po para mapakita niya sa anak niya na ang buhay ay mabilis lang. Sabi po niya, he would be heading off to college soon. Meron po ba tayong ganito dito ngayon? May mga kakilala po kayo, malapit ng mag-college, wala. Or nasa college na, wala na din. So lahat tayo ay nagtatrabaho. Sige po. So, ganyan. So sabi po niya, his son po would be heading off to college soon, and opportunities to indelibly mark his soul were growing increasingly rare. The sun was just setting and an air of soberness seemed to wash over the place. So, lumabas daw po sila sa kotse, no? And then sabi po nung tatay, what did you see? Kasi naglakad-lakad na sila sa sementeryo. Sabi po nung anak, some of these people died really young. Younger than me, he replied. What else? Sabi po nung tatay. Some husbands and wives were buried next to each other, but one died before the other. I wonder if they got lonely. Yun po yung tanong ng bata. Sabi po ng tatay, what else? I asked. Sabi po ng bata, some of them were from the 1800s.
no, which was an eternity ago. I wonder what life was like for them. Sabi po ng tatay, the thing you will notice about all these people, I said, is that their tombstones contain 2 dates. There is the date of their birth, the date of their death, and a tiny dash between them. Diba ganun po kapag ka sa lapida, no? Meron po syempre yung epitaph, kung anong gusto nyong maalala kayo. Diba? Pero may 2 dates. The whole of your life on earth is going to come down to that tiny little dash. Diba? Kaya sabi ko po kanina, maaaring ang dami mong naabot. Ang dami mong, diba, ay, nakapag-organize ako ng ganitong klaseng event. Or nakagawa ako ng ganito kalaking business. Pero, pagka nandun ka na, nakahimlay ka na, yun lang yun. Sobrang ikli lang. Dash line lang siya. Sabi po, then I pressed in a bit further. Nate, I said, what will your dash be? Sabi ng bata, I don't know. I guess I'm still trying to figure it out. After a moment of reflection, he said, what do you think makes a great dash? Dad, di ba minsan ganyan pa eh? Paano ba? What makes a great dash? Paano mo masasabing you've lived your life to the fullest? Kasi isa lang po yung buhay na binigay sa atin ng Diyos. Paano mo ba siya mabubuhos? Sabi po ng tatay, that, my son, is the greatest question a person can ask. Diba? What will your dash be? Pwede niyo po ba yung tanongin yun sa katabi niyo mo? What will your dash be? No? Ano yung mangyayari or ano yung pagka sinuma total yung buhay mo, ano yung dash line na yun? Paano mo gusto kang maalala? No? And I think, yun po yung kagandahan po ng buhay kasi we are on a quest. Diba? I think the last time po that I was here, I shared po the word calling. Diba? Ang sabi po, the word calling came from a Latin word, vocatio. Vocatio meaning, ano po ibig sabihin ng vocatio? Yes, calling po or voice. No, ibig sabihin, ang calling po natin ay yung ating pong boses. No, binigay po sa atin ng Diyos na boses. So, sabi po doon, your vocation is your calling in life. No, your vocation is your voice. But so much of finding your calling is about finding out who you are and what you alone can contribute to the world. Yung ating pong buhay, pag tinignan po natin, talagang it's a quest. Kasi minsan akala natin naabot na natin yung, ito na yun, nandito na ako. Pero hindi pa pala. Meron ka pang aabutin ulit. No, and every time that happens, we have to ask questions. Saan na ba ako pupunta? Saan ba ako tinatawag? Saan ba ako nilalagay ng Diyos? Diba meron po tayo sa buhay po natin na nasa crossroad tayo. No, yung, saan ba ako pupunta ba ako sa kanan? Pupunta ba ako sa kaliwa? O babalik ba ako? O forward ba ako? Diba yung we have to ask hard questions to further know kung saan po talaga tayo nilagay. And by doing that, malalaman din po natin kung sino tayo. Minsan, akala natin when we reach a certain age, no? Kanyari, pag tinanong mo yung mga batas, tingin mo anong gagawin mo pagka lumaki ka na. Siguro pag 20 na ako, meron akong sariling bahay, di ba? Meron akong sariling kotse, di ba? Meron akong pamilya, ganyan. Pero pagdating mo dun sa age na yun, ay, parang hindi pa pala. Marami pa pala. Marami pa pala akong gagawin. Pagdating mo ng 25, meron ka na naman. No? Minsan yung meron tayong siniset na ito dapat. Or dapat by this age, meron na akong ganito. Kaya lang, life always happens, no? And it only goes to show na hindi po talaga natin hawak yung buhay natin. Pero Diyos po yung may hawak nun. So, sabi po doon, whatever you're called to do, if you don't do it, not only do you rob yourself of the life God's called you to live, but you rob the rest of the community. No? Meron pong binigay sa atin ang Diyos na task. Hindi niya po tayo ilalagay dito sa mundong ito kung wala po tayong dapat gawin. Diba? Yun po yung sinasabi po ng worship leader po natin kanina na may dahilan kung bakit
Pilipino po tayo. Hindi niyo po ba naisip yun minsan, parang bakit kaya ako naging Pilipino? Bakit hindi na lang ako naging Amerikano? Or hindi na lang ako naging Koreano? Or ano pa ba? Hindi ako naging Arabo. Di ba? Minsan parang, bakit sa dinami-dami ng nasyonalidad, bakit Pilipino ko? Eh, ang dami-dami namang pwedeng iba. Di ba? But that also tells us na merong dahilan ang Diyos bakit niya tayo ginawang Pinoy. That's part of who we are. No, that's part of knowing ourselves. Kasi may dahilan yung Diyos. Hindi po niya tayo ilalagay sa isang sitwasyon na wala po siyang plano. Diba? And as we go along, kailangan lang natin siyang ma-unearth. Kailangan lang nating ma-discover kung sino ba talaga tayo. No? God made us specifically for something. Yung bang, di ba minsan, tayo po parang nagda-doubt tayo. Dito ba ako talaga? Usually kapag nasa trabaho, no, minsan, dito ba talaga ako? Kunyari, ano ka? Nasa BPO ka. Pero talagang ang puso mo nandun talaga sa pagtuturo. Di ba parang, Lord, saan ba ako talaga nilagay? O di kaya, minsan, may kakilala po ako sa college. No? Nung college kami, nasa eduk siya. So, kita kami sa college. Sabi ko sa kanya, kamusta ka na? Tapos ang sabi niya, parang ayoko na magturo. Sabi ko, bakit? Sabi ko gano'n. Nagsastart ka pa lang nga, hindi mo pa nga natatapos yung course mo, ganyan-ganyan. So sabi niya, ang hirap pala magturo ng maliliit na bata. Sabi niya gano'n. Kasi syempre, pag bata, di ba, yung mga toddler or kinder, ganyan, talagang ano sila, inosente at honest. So talagang pag nakita ka nila, wow, teacher, you look beautiful today. Talagang maganda ka. Pag sinabi naman ng kasi meron daw bata lumapit sa kanya. Tapos sabi niya, teacher, I have something to say. Tapos sabi, okay, ano yun? What's that? Tapos sabi niya, your eyeglass is so ugly. Tapos sabi niya, ha? Parang sabi niya gano'n, nung sinabi niya sa akin, di ko alam kung sasapakin ko ba siya o anong gagawin ko to sa batang yun. Di ba? Yung parang ano, pinigilan naman daw niya yung sarili niya. Pero 'di ba, pag mga bata, very honest. Yung kung ano yung makita nila, yun na yun. So pag natuwa sila. Pag hindi, hindi. No? Kaya sabi niya, hindi pala ako pang dito. 'Di ba may ganun po tayo minsan sa buhay, yung parang akala natin dito talaga tayo nilagay. Yung, kunyari, ano bang pangarap mo? Gusto ko magdoktor. Tapos pag nandun ka na, ay parang hindi pala. Parang ang hirap pala maging doktor. Dito naman, ay ang hirap pala maging lawyer. 'Di ba? So parang ano ka, bigla ka nalilito. Dito ba talaga ako nilagay? Dito ba talaga ako dapat? 'Di ba? Yung there are some skill set na pinagkaloob sa ng Diyos, pero habang lumalakbay ka, nag-iiba eh. Yung hindi mo pwedeng sabihin iisa lang yung hindi, dito lang ako. Hindi ako gagalaw dito sa linya na to. Dito lang ako. Pero ang Diyos gagawa siya ng paraan para mas makilala mo pa yung sarili mo. Sometimes when God redirects us, meron siyang gustong ipakita sa atin na other part natin na hindi, meron ka pang ibang potential. Meron ka pang ibang kayang gawin. Meron ka pang ma-offer. No? Naalala ko po nung ako po, in-interview po ako for teaching sa Meridian kasi nagturo po ako sa Meridian. Sa totoo lang po, wala talaga akong masyadong believe sa sarili ko pagdating sa pagtuturo kasi nga, mahiyain po ako talaga. Naniniwala po ba kayo doon? Mahiyain po ako. Parang pakantahin nyo na lang ako ng sandamakmak na kanta. Huwag nyo lang akong pagsalitain. Kasi talagang parang, ano sasabihin ko doon? Baka mamaya kung ano masabi ko, ano maturo ko, di ba? Pero noong time na yun, parang dahil nga ang binigay po sa akin na offer is AP teacher, Araling Panlipunan. Meron po bang mahilig sa Araling Panlipunan dito?
Ay meron, economics. Ayoko talaga nun. Basta parang, sige kahit anong subject yan, basta wag math. Wala. Baka pati ako din. Pare-parehas kaming ngumanga. Pero binigay po sa akin yung AP and nung ako naman din po kasi talagang gusto ko rin yung subject. Talagang interest ko po yun. No? So, nung time po na nagde-demo na ako, hindi ko talaga alam kung anong ginagawa ko. Di ba minsan ganun, yung parang napupunta ka sa isang posisyon, ba't ba ako nandito? Ang dami namang mas magaling, mas tamang tao. But sometimes you're being put in a position na hindi, ikaw yun yung dyan eh. Diba? And sometimes, kaya po tayo napupunta sa mga sitwasyon na yun kasi we always say yes to God. Once we say yes to God, siya na yung bahalang magbubukas ng mga pinto na minsan, miski po tayo, hindi natin alam ba't niya yun binuksan. Yung parang bakit? Ba't ako bakit ako naging manager? Di ba minsan natataas pa yung position, ba't ako naging CEO? Di ba? Or bakit ako nabigyan ng ganitong task na sometimes iniisip natin, parang hindi ako yung tamang tao. But then, ang dahilan po nun ay dahil nakita din po ng Diyos na gusto nating mas makilala pa kung sino po tayo. Gusto pa nating mas malaman pa ano pa ba yung gustong ipagawa sa akin ng Diyos. At yun po yung kagandahan po ng buhay. Sometimes we will fail, sometimes we will make mistakes. Hindi po tayo laging nasa taas. Darating din yung panahon na manghihina tayo, no? Pero lagi po tayong may pagkakataong bumawi. Laging bumawi. So, yun po yung kagandahan po ng journey na ipinagkaloob po sa atin ng Diyos. Kaya kung titignan po natin yung bawat isa sa room po na to, lahat po tayo, may kanya-kanya po tayong storya. Diba? May kanya-kanya po tayong pinagdaanan, may kanya-kanya po tayong pinagtagumpayan sa ating buhay na may dahilan yun kung bakit ikaw yung may ganyang klaseng storya na hindi natin siya makikita ngayon. But as we go along, as we continue to know more about us and know more about God, unti-unti siyang nagbubukas. With this being said po, I wanted to share this one verse na nung nabasa ko po siya, hindi ko din, di ba, totoo talaga na ang Bible buhay. Di ba, sometimes pag may binabasa tayo, kunyari 10 years ago, parang yun pala meaning nun. Tapos pag binasa mo ulit siya, siguro months or years from now, iba na naman yung ipapakita sa yung angulo. Kasi, depende kung anong season ng buhay mo ikaw ngayon, yun din yung magiging basa mo dun or magiging interpretation mo dun sa verse na yun. So, for this morning, just wanted to share po this verse sa Matthew 26, verse 26 to 30. So, basahin ko lang po, no? While they were eating, Jesus took a loaf of bread, and after blessing it, he broke it, gave it to the disciples, and said, "Take, eat, this is my body." Then he took a cup, and after giving thanks, he gave it to them, saying, "Drink from it, all of you, for this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins." Verse 29, "I tell you, I will never again drink of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom." Verse 30, when they had sung the hymn, they went out to the Mount of Olives. Ngayon, pag tinanong ko po kayo, tuwing kailan po natin naririnig tong verse na to? Ano po? Ano po? Communion, first Sunday. Diba? Tapos kapag naririnig natin siya, parang, ano na siya? Pag nung binabasa ko, parang signal, no?
ay, malapit na matapos si coach. Diba? Ay, kakain na kami ng bread. Ay, iinom na kami. Ako, yan, napapasok na yung worship team. Ay, di ba? Yung parang, malapit na matapos to. Tapos, andyan, naku, saan na kamaya kami kakain? Ano kayong gagawin after? Di ba? Ganun siya. Pero, grabe din po pala tong verse na to kasi pag binasa natin siya, nandyan na yung lahat-lahat ng paalala ng Diyos kung paano dapat natin, kung paano dapat tayo mabuhay. Diba? So, dito daw po sa verse na to, there are 4 actions that happened. No, there are 4 actions that Jesus did. No, kasi, di ba, ang konteksto po ng verse na to, hinahanda na po niya yung mga disciples. Kasi, di ba, malapit na ako, malapit na yung time ko. So, ito gawin nyo. Di ba? Marami na siyang pinapakita. Para siyang nagmamadali. Minsan may ganun yung may mga tao na parang ramdam na nila, malapit na sila, so nagmamadali. Parang, ito gawin mo. Pagbibigay na ng mga bilin. 'Di ba? So, si Jesus, ganun din siya. Nagbigay na din siya ng mga paalala. And this specific verse ay yung action na ginawa po ni Jesus ay, yun na po yung parang kumbaga, yun yung sumatotal kung ano yung gusto niyang iwan po dun sa mga disciples. So there are 4 actions that happened in this passage. Sabi po dun sa first action, sige nga, ano kaya yung first action? Basahin ko po ulit. While they were eating, Jesus took a loaf of bread, and after blessing it, he broke it, gave it to the disciples, and said, "Take, eat, this is my body." Ano po yung unang action na ginawa ni Jesus? Ano po? Ano po? Kumain? Kumain po ba? Kumuha ng bread. So, Jesus took. So, ibig sabihin, Jesus takes something from the table. That's the first action. The second action, sabi po, ayan, sabi, Jesus took a loaf of bread and after blessing it, he broke it. So ano yung sunod na action? After he took the bread, he blessed it and broke it. So ano yung sunod na action? Ano po? Pinaghati-hatian? Yes, no? Pero meron pang ginawa before pinaghati-hatian. He prayed, he blessed it. Diba? Bless muna ni Jesus. And then, he broke the bread. And then, the last action ay, he gave it to the disciples. Sabi daw po doon, these 4 actions ay lagi po nating makikita whenever God, Jesus, do something. No, pag meron siyang mga miracles na ginagawa. Lalo na pag may involvement ng pagkain. Laging may ganon. So, may kukunin siya, meron siyang i-bless, tapos meron siyang, then he will break it, and then he will give it away. So, tingnan po natin isa-isa. No? Isa-isang action. Sabi po, first, Jesus takes something. Sometimes, di ba, pag nasa table tayo, kaya maganda talaga minsan kapag nasa hapagkainan tayo, dami nating mapapansin. Di ba? Siguro lalo din po nung panahon po na to, no? Nung nasa sabay-sabay silang kumakain, di ba? Hindi din natin alam kung ano yung mga napag-uusapan nila sa table, no? But sabi po doon, Jesus will always take something. Meron siyang kukunin. And it doesn't matter kung ano man po yun. Minsan kahit pangit, or kahit maliit, or kahit lasog-lasog, kukunin niya po yun. And sometimes, di ba, kung titignan po natin, kung i-apply po natin siya ngayon, no? Sometimes when we pray, or sometimes when we have our own quiet time, di ba? Meron tayong binibigay sa Lord. May sarili tayong table with Him. And sometimes we will pray, Lord, kunin mo naman to. Hindi natin alam kung ano ba yan. Sama ng loob ba yan? Or talent ba yun? Or decisions that we have to make? No? At then lagi natin sasabihin, Lord, kunin mo naman to. Direct me to where you want me to be. Diba?
So sometimes, God will do that. He will take something from us as long as tayo talaga yung nagbukas. Kumbaga, we said yes first. And then God will take something. So, may kukunin siya. And no matter how broken it is, or kahit gaano man yun kapangit, kukunin at kukunin yun ng Diyos. No? And then the next action po ay, Jesus blesses what He takes. Every time na meron po tayong ino-offer sa Diyos, no? Every time na meron po tayong gustong ibigay sa Kanya, He will always bless it. And ganun din, pag may kinuha siya, kahit gaano yun kapangit man sa paningin natin, for Him, that's enough. No, enough yun, and He will bless it. Sabi doon, we will never get a blessing for ourselves. No? A blessing can't get to you unless it goes through you first. Meaning, hindi pwedeng basta mo lang tinanggap yung blessing. Dapat daw, magiging daluyan po tayo ng pagpapala ng Diyos. Hindi niya tayo nilagay dito para lang umamid ng umamid. Kailangan nagbibigay din. Diba? I remember this one song, yung More Than Enough. Yung bridge part po nun, sabi niya, I'm blessed, I'm blessed. Nakalimutan ko yung lyrics. Kantahin ko na lang ba? Wala sa isip ko. Ang kanta po na, I'm blessed, blessed to be a blessing. I'm blessed, living in the overflow. So we are all blessed. Diba? I'm blessed. But ang sabi po sa next line, I'm blessed to be a blessing. Hindi pwedeng basta mo lang siya kinuha. Kasi once blessed ka ng Lord, He is asking you na, anak, hindi lang dapat ikaw. Gamitin mong daluyan yung buhay na ipinagkaloob ko sa'yo. Kasi nga sabi natin kanina, di ba? We only live one life. Isang buhay lang ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. So we have to make sure na kung ano man yung maliit na oras na ibinigay sa atin, magawa natin kung ano yung gusto niyang ipagawa sa atin. So we can only do that if we allow ourselves to be God's vessels. Magiging daluyan po niya tayo. The third action, diba? Sabi po sa una, ano po yung unang action? Jesus takes something. Second, He blesses. Okay, the third one is He broke it. No? Third, Jesus breaks what He has blessed. Sabi po doon, the word company derives from Latin words come and pain, meaning breaking bread together. No? Companion means the one who brings the bread along, a community of broken people breaking bread together every day. So, ibig sabihin po, di ba, He broke the bread kasama po yung mga disciples. Hindi pwedeng wala kang village in doing that. Kailangan meron kang sinasamahan na isang grupo. Kasi lahat naman tayo ay broken. Diba? Lahat naman tayo ay broken people at some point in our lives. Kaya nga po tayo dinala ng Diyos dito. May pinagkuhanan po siya sa atin. No? Kumbaga, during our lowest times, alam ko po, some of us, ganun yung start ng kwento natin. Nahanap tayo ng Diyos. Siya yung sumundo sa atin. Siya yung sumundo. Diba? Yung He met us kung nasaan man tayo. Kaya niya tayo nadala. Ngayon, dito po sa lugar na to, kasi diba, isang biyaya po na magkakasama po tayo ngayon. At alam ko marami po tayong mga pinagdaanan sa buhay natin na nilaban natin para nandito pa rin tayo, para makasama pa rin tayo. And yun po yung sinasabi doon, Jesus breaks what He has blessed. Sometimes, pag meron tayong binigay sa Diyos, it requires for us to be broken by God. No? Dahil hindi naman din pwede na pag magbe-bless tayo ng iba, magaling kasi ako eh.
kunyari nilagay ka dun, di ba? Kunyari, pinagkalooban ka ng posisyon or napunta ka sa isang magandang kumpanya, di ba? Or maganda yung estado ng buhay mo. And sometimes, bilang tao, nakakalimutan natin na, ay, ang galing ko talaga. Kasi ito yung pinagdaanan ko nun eh. Kaya ganito ko. Pero sometimes we forget na oo nga, Diyos lahat yun. He blessed me and I made use of that. Kaya niya tayo ginagamit ngayon. 'Di ba? Pero we have to be humble enough to say, Lord, break me more. No, basagin mo palagi yung puso ko. Kanina po may isa po tayong kinanta na ako po talagang isa po yun sa mga paborito ko pong kanta, yung huling kanta. Na minsan, hindi naman tayo karapat-dapat. Kahit hindi tayo karapat-dapat, God will make a way for us to be qualified. Na yung parang, hindi ka naman dapat nakatayo. Kanya, di ba? Parang, hindi naman ako dapat nagsasalita. Or, hindi naman dapat tayo nandito nakaupo. Kasi ang dami kong nagawa noon. Ang dami kong pagkakamali. And yet, diba? And yet we are all here. Nandito tayo. Sinamahan tayo ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi pa po tapos yung kwento din ng Diyos sa atin. No? So, He needs to break. We need to go through breaking. Okay, and then yung last action po ay, and then He will give it away to the people. Kasi nga, katulad din po ng pinakain tayo ng Diyos, kailangan tayo rin, we also feed the people around us. Pwedeng feed talaga na papakain kayo, literal, or feed na metaphorical. No? Yung mere presence po natin ay may karagdagan dun sa taong kasama natin. Na hindi pwedeng walang epekto yung ating buhay. Diba po? Kasi lahat po tayo ay kinomission po ng Diyos na magkaroon po ng epekto yung buhay po natin. Sabi po doon, these 4 verbs become one in Jesus Himself, who is the bread, blessed, broken, and bestowed. No? Si Jesus daw po mismo yun. Some of Jesus' followers thought He came to give bread to them like manna in the desert. Minsan ganun di ba? Yung parang, nagpakain pala si Jesus, kaya siya nagbigay ng bread para maalala namin, nagpapakain pala siya, ganito pala dapat. Pero hindi. Sabi po doon, the truth was, Jesus came to be bread for them. Si Jesus po mismo yung bread. And for us, no? Bread for them and for us. Sabi po, the reason one rises when we grasp, bless, break, and give away. Nabubuhay daw po yung Diyos kapag we also bless others, when we break things, when we multiply things, and once we give it away, nabubuhay po sa atin yung Diyos. Sabi po doon, as followers of Jesus, as people of the table, take what is presented to us, bless it, break it, and bestow it as a blessing. We emulate our Lord and the risen one rises again. Kaya pala natin siya kailangang gawin every week. Every week tayo nagko-commune. every month, 'di ba? Kasi it's also a reminder for us na hindi ka lang basta kumain, no? Hindi lang pala siya basta uminom ka ng kupita. Hindi lang siya signal, but it is also a reminder for us to always make our life count. Kung ano man yung buhay na ipinagkaloob sa'yo ng Diyos, kung ano yung work na ipinagkaloob sa'yo ng Diyos, make sure na you make it count. Kasi, hindi pwedeng tayo lang yung napuspos. No? Yung tayo lang yung nakaranas na ang galing ng Lord. Paano yung iba? Diba? Hindi naman pwedeng ikaw blessed ka pero yung mga katabi mo, no, walang lugmok na. 'Di ba? So, lahat po tayo ay binigyan po ng pagkakataon ng Diyos na magministeryo.
No? When we think of ministry, when we think of ministering to others, 'di ba? Anong unang nating naiisip pag sinabing ministry? Ano po? Ano po naiisip natin pag sinabing ministry? Serve? Ano pa po? Ano po yun? Sige, serve. 'Di ba? Tama naman po yun. When we think of ministry, we think of service. It's a service to God. Pero sometimes, 'di ba, when we think of ministry, ako po, personally, ano yan? Yan yung mga nag-worship lead, or si coach, mga pastor, or mga elders. 'Di ba? Pagka inisip natin yung ministry, lagi siyang connected sa church. So, kailangan, pag nagmi-ministeryo ka, kailangan sa church ka active. 'Di ba? Yung parang dapat sumali ako ng ministry. Ang dami-dami nating ministry. May music, merong ushering, merong men's, may women's, may martial, 'di ba? Ang dami-dami, no? And sometimes pag iniisip natin, parang nalilimitahan natin na ito lang yung ministeryo. Ito lang yun. Ito lang yung kailangan active ka sa church. Pero most of us, may kanya-kanya po tayong trabaho, 'di ba? Pagtapos po ng church ngayon, pagtapos po ng service, paglabas nyo, hindi naman na kayo basta lang 'di ba? Hindi nyo na siya madadala. Paglabas nyo, doktor na kayo, 'di ba? Teacher kayo, nagtatrabaho kayo sa corporate, no? Or ate kayo, kuya kayo, nanay kayo, tatay kayo, anak, 'di ba? So, sometimes when we think of ministry, when we think of service, nililimitahan natin na, ito lang. Ito lang pala. Dito lang sa church. Tapos paglabas ng church, back to normal ulit tayo. Yung parang, ano naman nakapag-service naman na ako. Okay na yun. 'Di ba? Pero hindi. No? Sabi nga po, each one of us has a role to play. Tandaan po natin, nakita po ng Diyos yung mundo at naisip niya, parang kulang. Kaya nilagay niya po tayo isa-isa. No, pwedeng tayo ay ano pa ba? Pwedeng plumber, 'di ba? Tubero. O pwede kang ano pa? Ano po 'yun? Pwedeng driver, 'di ba? Or naglilinis ng bahay. Okay? Or naggugupit ng buhok. 'Di ba ang dami nating pwedeng skills, ang dami nating pwedeng trabaho paglabas natin ng four corners po ng building na to. And that in itself po is also service. We are also doing service. We are also doing ministry. Iba lang yung form. Na hindi ibig sabihin na kung sino lang po yung nakikita natin sa harap, or kung sino man yung mga taong nag-greet sa atin, or sino man yung mga taong nagsuserve sa atin, sila lang ginagamit ng Diyos. Hindi. Lahat po tayo na nandito, kayo po na nakaupo ngayon, and kami po na nandito sa paligid, ay ginagamit po ng Diyos. Na hindi po natin kailangang limitahan. Kasi meron po kayong specific skill set, at meron po kayong maiaambag sa komunidad na kinabibilangan nyo. May one time meron po akong nakausap na kaibigan, tapos sabi niya, nakakalungkot, sabi niya ganun. Kasi parang nandito lang ako sa bahay, housewife po siya. Sabi niya parang may mga panahon na feeling ko na pag-iiwanan na ako ng panahon. 'Di ba? Minsan kasi kapag ang mga nanay po, 'di ba, nag-aalaga ng bata, ang dami-dami pong sinasakripisyo na oras. 'Di ba, minsan wala ka ng time sa sarili mo. Tapos titigil yung career mo kasi mag-aalaga ka ng bata. 'Di ba? So parang sabi niya, parang lahat ng yung buong mundo gumagalaw, ako lang yung naiwan. Sabi, parang wala akong silbi. Sabi niya sa akin ganun. Tapos parang sabi ko, wala ka ba talagang silbi? Yun pa talaga yung naiisip mo? Kasi mahirap po magpalaki ng bata. Tama po, di ba? Sino po dito yung may mga anak or pamangkin, apo, 'di ba? Ang hirap.
Especially kapagka nagkakaisip na yan, actually mas mahirap po yun kasi magtatanong na yan, aawayin ka na, sasagot na sa'yo, tatakbuhan ka, di ba? Tas sasabihin mo, hindi, dito ka, hindi, dito ko. Di ba? Ang hirap. Ang hirap, pero minsan nakakaligtaan na hindi porket nasa bahay ka wala kang ginagawa. No? Minsan yun pa yung ang hirap mag-form ng isip, ng karakter ng isang bata. So, hindi ibig sabihin na housewife ka, hindi ibig sabihin na nag-aalaga ka ng bata. Wala kang ginagawa, wala kang inaambag kasi malaking ambag yun. Magpapalaki ka ng tao. Ikaw kumbaga, ang laki ng role mo. Diba? Each one of us has a role to play and that's your role. Sa panahon na yun, dun ka tinawag. And minsan tayo, hindi natin naiisip na, calling pala yun. Boses, yun pala yung binigay na boses sa akin ng Diyos sa panahon na yun. Sabi nga po nila, imposible daw talaga yung work-life balance. Kasi, meron at meron kang masasakripisyo. Ang mas tama daw po na term ay, you have to find rhythm or harmony in your life. Kasi sometimes, di ba, pag nisip natin yung musika, may mataas na parte ng kanta, may mababa, may ibang pitch, may ibang tempo. Minsan ganun eh. Ano ba ngayon? Slow down ka ba? Mid-tempo ka muna? O dito ka muna sa bahay. Baka dyan ka kailangan. Baka kailangan mo munang magministeryo din sa pamilya mo. O, biglang tumaas yung kanta. O, baka dito ka naman sa work. Yeah? Or, medyo bumagal ulit. O doon ka naman alam mo yun, yung parang lahat ng aspeto po ng buhay natin ay kailangan po tayo. At kailangan din natin sila. No? Kailangan lang nating hanapin yung ritmo ng buhay. Kailangan lang nating mahanap yung right harmony for us. Minsan mahirap. Mahirap kasi 'di ba parang, puro na lang ako trabaho. Paano naman yung nasa bahay? Puro naman ako pamilya. Paano naman yung mga kaibigan ko? Puro naman ako kaibigan. Paano naman yung, 'di ba? Parang ang hirap, parang hati-hatiin na lang natin yung katawan natin, pero hindi pwede 'yun. So, we just have to find the right rhythm in life. No? Para magawa po natin yung pinagkaloob po sa atin na ministeryo. Sabi po sa book na Garden City, sabi po doon, your ministry is your service. It's the part you play, the slot you fill, the place you do your thing to work for a garden-like world. No? We're all serving, we're all in ministry. Some of us, like myself, are serving inside the church. May ganun po talaga eh. Meron talagang mga tao na yung path ng buhay nila, nilid sila sa pagpapastor. Or yung path ng buhay nila nilid sa pag-worship lead. No? Kanya-kanya lang po yan eh. Sabi po, but the vast majority of you are serving outside the church. No? Lahat, majority ng mga nasa loob po ng iglesia, nasa labas naman ang service. So sabi, you are serving outside the church as a paramedic, or a landscape architect, or a designer for Google, or hunting guide, or a surf instructor, or radiologist, parking lot attendant, beautician, 'di ba? Ano pa? Tagalaba, tagalinis, tagaluto. Diba, ang dami nating trabaho outside the church. But that doesn't necessarily mean you're serving outside the kingdom. Sabi po doon, hindi totoo yung may secular and spiritual. Kasi pag tinignan po natin yung Bible din, lahat yon, everything that we do is spiritual. No? Kailangan lang po talaga nating makipag-partner minsan sa Diyos. Kasi 'di ba, dumadating tayo minsan sa punto ng buhay natin na ano bang ginagawa ko? Yung mapapagod ka. Kasi parang paulit-ulit lang ginagawa mo araw-araw. Gigising ka sa umaga, maligo ka, pasok ka sa trabaho, sa school, or saan ka man. Tapos,
gagawin mo yun, tapos babalik ka ulit sa bahay, tapos matutulog ka. Ay, hindi, kakain ka pala muna. Kain ka, tapos tutulog ka. Tapos ganun ulit. So parang nagiging routine. Parang wala nang bago. Tapos dadating ka sa isang punto na, eto na lang ba? Ito na lang ba yung buhay ko? And sometimes when we get through that specific time, maybe yun po yung panahon din na tinatapik tayo ng Diyos. Na parang, pwede na ba akong mangialam? 'Di ba? Kasi minsan hinihintay lang tayo ng Diyos, yung para tayong saranggola. 'Di ba? Yung saranggola, papakawalan mo, pero hawak mo pa rin yung lubid. Tapos pagka medyo nawawala na, lumalakas, hihilain mo ulit. So ganun din tayo sa Diyos. Hahayaan tayo ng Diyos to find our own path, to find ourselves, to find who we are, to find our voice. Pero minsan hihilain din niya tayo kasi nawawala ka na. 'Di ba? Sometimes we just have to also remind ourselves, oo nga pala, partner kami ng Lord. No? Magkasama kami. Minsan siya pa yung nawawala. Nawawala sa equation. Hindi pala. Dito pa rin ako. Kasi nga, di ba, yun po yung binigay sa atin eh. Yun po yung binigay sa atin na task. No? Na we have to make our lives count. We have to make our lives count. Sabi po doon sa book, what you do is a gift to the rest of us. Lahat po tayo, hindi natin pwedeng sabihin na, ay, ito lang naman yung ginagawa ko eh. Ay, ito lang naman. Naghahay lang naman ako sa mga tao. Hindi. Kasi, ikaw lang yung may kakayanang gumawa nun. Ikaw lang yung meron kang mabibigay sa table. Ikaw lang yung pwedeng gumawa niya. Pag nawala ka, kawawa yung trabaho. 'Di ba? Kasi may kulang. And all of us are needed. Hindi po pwedeng kung sino lang yung nakatayo palagi, or kung sino lang yung nasa group. Hindi. Kailangan tayong lahat. Minsan, presence mo lang, kahit wala kang sabihin, sobrang halaga na. Ina-underestimate natin yung presensya natin minsan. Wala ka namang kailangang sabihin. Kailangan mo lang na nandun ka. Pero ang laking tulong na pala nun, no? Yung makita lang ng tao na, nakasupport, nandyan siya. That in itself, we're also doing service na hindi natin alam. Service na pala yun. So we also have to thank each other. Thank you for serving. Diba? Kasi lahat tayo, nilagay ka ng Diyos dyan for a reason. Naalala ko po nung yung tatay ko po, wala naman siya dito eh, so chismis ko na lang siya. Yung tatay ko po kasi, mekaniko po siya. So nag-start siya as mechanic sa Toyota, sa Saudi po. Pero hindi po siya nakapagtapos ng college. Wala talaga siyang degree. So nag-vocation lang po siya sa Arellano, kung hindi po ako nagkakamali. Kumuha lang siya ng parang mabilis na course, tapos tinapos niya yun, tapos nag-AMA siya, di ko alam, meron pa pang ganun, AMA, na yung computer, sa computer. Tapos, brief lang po yun, mabilis lang, para lang meron siyang mapakita pagka nag-apply siya sa Saudi. So, nag-apply siya sa Saudi, ang sabi pa nga po nila nun, uso pa yung sa dyaryo. So, silang dalawa na nanay ko naghahanap, sa kaya? Kasi parang after nila parang nanggaling na po sila ng Saudi, different part, pero umuwi sila, nag-resign kasi nga nagpakasal, nanganak si mami, tapos syempre, kailangan ulit nila ng pantustos sa akin kasi dumating ako. So, yun, naghanap sila sa dyaryo. Tapos meron doon maliit lang na contact number, gano'n. Hindi nga nila alam kung legit ba yun. Basta sabi, sige, try mo lahat. Yun. Sabi nga namin, yung nanay ko talaga, pusher. Taga-push naming pamilya. Sige, try mo lang, try mo. Ganyan. So, trinay po ng tatay ko, nakapasok siya. Nakapasa siya sa Saudi, doon sa Toyota. Pero, una, hindi muna as mechanic.
parang naging secretary muna siya. So, secretary siya nung parang manager po nila. And then, okay naman siya, office type, no? Pero, hindi siya masaya. Parang lagi siya tinatanong ng nanay ko, "Ano ba? Okay ka lang ba? Parang okay naman yung bayad, hindi ganun kalaki, hindi din ganun kaliit, sakto lang, as in we get by." Pero parang hindi nandun yung puso niya. Parang lagi siyang bumabalik sa dapat nagkukumpuni siya ng kotse, yung meron siya ginagawa sa kamay niya. So, ganun po yung nangyari, 'no. Eventually, lumipat siya. So, from a secretarial position, nagpalipat siya sa pagiging mekaniko, yung mismo nandun sa shop nila. Tapos, ako po, nung bata ako, hindi ko maintindihan yun. Kasi parang, di ba, office na nga eh. Tapos pupunta ka, pupunta ka sa mainit. Tapos pag nasa bahay siya, syempre, nung nasa office siya, mabango pa yung damit niya, maayos pa, ganun. Nung naglimipat siya ng trabaho, ang baho ng damit niya. Kasi uniform eh, yung overall. Eh, syempre, amoy grasa yun. So, alam na alam ko kapag yung uniform ko na kulay blue, yung palda kong uniform, nakahalo sa damit niya kasi kulay blue din yung damit niya. Kasi ang baho, amoy gasa. Parang kahit ilang beses mong paikutin talaga yung washing machine, hindi talaga siya matatanggal. Nandun talaga yung amoy. So parang sabi ko, grabe naman, bakit kaya pinili niya yun? Siyempre nung bata ako, di ba, hindi ko maintindihan bakit niya gustong gawin yun. Pero sa Toyota po kasi, para din silang may mini school. So, aaralin nila yung parts, and then mag-e-exam sila. Tapos, may practical and written. So, ganun po yung ginagawa ng tatay ko. And nung time na yon, nag-e-excel siya doon. Kumbaga parang, sabi niya, buti na lang pala. Buti pala, pinakawalan ko yung isang trabaho. Kasi dito ako mas masaya, dito ako mas nagagamit. No? And nung time na yon, dumating po yung oras na nagkaroon din po kami ng church. Tapos, ang hirap kasi meron siyang ginagawa sa umaga, tapos uuwi siya, mag-aaral siya para dun sa parts. Tapos mag-aaral din siya kasi may Bible study. Kasi nga po, di ba, one-man team po talaga yung tatay ko noon. So parang, pag pinapanood ko siya, parang masaya siya sa lahat ng ginagawa niya. Parang wala siyang reklamo. Tapos ang lagi niya pong paalala sa akin nun, pag exam, kunyari mag-e-exam ako. Simple lang po paalala niya, sabihin lang niya, "Anak, siguraduhin mo, wala kang iiwang blanko. Lahat sagutan mo." Sabi niya, "Basta tandaan mo kung ano yung inaral mo at sagutan mo yun." Kasi sabi niya, pag dumating yung panahon, hindi mo na mababalikan. Hindi mo na mababalikan yung sumagot ka ng exam na yun. Kaya kailangan siguraduhin mo, alam na alam mo talaga yung inaral mo. Kasi hindi mo na mababalik yung panahon. Noong time po na yun, syempre, hindi ko naman naiintindihan yung hindi mababalik. Lagi nga kami may exam. Parang every month may exam. Kasi di ba sa mga schools may first prelims, tapos first quarter, tapos second prelim, puro exam. Parang ka-exam mo lang, exam na naman. Di ba? So parang, sabi ko, ano ba yun? Di daw mababalik. Ganun din naman yung tanong. Pahihirapan lang pag quarterly exam, ganyan. So, pero ngayon, pag binabalikan ko, oo nga, no? Kumbaga, kailangan mo talagang wag mong palalagpasin yung bawat oportunidad. We have to make our lives count. Kasi hindi mo na mababalik. Tatakbo yung panahon. Lahat ginagawa nila yung kanya-kanya nilang buhay. Hindi na natin mababalikan, yung noon kasi ang ganda dati. Noon ito. Hindi, nandito ka na eh. So you have to be present. Kasi, dun ka na nilagay ng Diyos. And it doesn't mean na ending na yon. Kasi, ang dami pa rin binibigay sa'yo ng Lord na second chances. Million second chances. No, para lagi lang bumawi. Babagsak ka man ngayon, bawi lang ulit. Diba? Bawi lang ng bawi kasi,
Hindi naman tayo nag-iisa, yun po yung kinanta natin kanina, di ba? Hindi naman tayo hinayaan ng Diyos mag-isa. Hindi naman siya nagkulang. Hindi naman niya tayo hinayaang dumaan sa unos ng mag-isa. Lagi tayong nakaangkla sa Diyos. No, yung kahit gaano kadilim, doon natin mas nakikita na, kaya ako pala kailangan ng Diyos kasi siya yung liwanag ng buhay ko. No, so, di ba po, sa bread, one of our distinctives ay ang lahat-lahat po ng ginagawa po natin or kung saan man tayo nilagay, ang Diyos po ang sentro ng lahat. So we have to always partner with God sa ating pong lakad. Kasi may tendency talaga tayong mawala. May tendency talaga tayo na brasuhin lahat. Hindi, kaya ko yan. Diba? Lalo na pag lagi mong ginagawa. Diba? Pagka yung, ito, kunyari po yung pagtuturo ka, diba? Kunyari sa school, kaya ko na yan. Lagi ko naman ito. Ito din naman yung ginawa ko last year, gagawin ko rin ngayon. Diba? O di kaya, pagka meron tayong trabaho na kahit nakapikit ka, alam mo na, itong gagawin ko. Ito. Minsan, we get lost in the mundane things. We forget na, oo nga pala, Lord, nandito ka pa ba? Kaya tayo minsan napapagod. Kasi nawawala tayo sa ano ba talaga yung sinabi? Saan ka ba talaga tinawag ng Lord? Ano bang sinabi ng Diyos sa'yo? Dito ka ba o hindi? Diba? Yung parang kailangan talaga minsan may realignment tayo ng puso sa Diyos. No? Kaya yun yung pag tinignan din natin, di ba si Martha and si Mary? Si Mary, nandun siya sa main thing. Ang main thing lang naman ay makasama ang Diyos. No, si Martha, she's also needed. Di naman din, di ba hindi naman pangit yung gusto niya. Tama naman din yun. Siyempre, punong abala ka eh. Nag-imbita ka sa bahay mo, tas hindi mo pag-aayusin, di ba? Ganyan tayo. Kunyari, kapag ka merong binigay na trabaho sa'yo, kunyari ngayon, malapit na mag-anniversary. Naku, sure ako talaga lahat tayo magiging busy, no? So meron kang, syempre, ito yung binigay sa'yo na task, kailangan maganda, magaling, ganyan. Kaya lang, minsan nakakalimot na eh, no? Yung pag into the work masyado, pag masyado ka nandoon sa loob ng trabaho, di ba yung sabi nga yung pag masyado kang nasa loob ng forest, you forget to step back and see yung kagandahan ng ibang puno. Minsan puro leaves na lang. Ano ba to? Ano bang trunk na to? Ang pangit naman, di ba? Pero kailangan mo lang mag-step back kasi, nga pala, may kabuuan pala. And sometimes we forget doing that kasi nakakalimutan natin na, kailangan partner tayo with the Lord. No, kailangan Diyos pa rin yung sentro ng lahat. Because God called us first to make us win sa kung ano man yung trabaho natin. Diba? Kung saan niya tayo nilagay. Pero at the same time, binigyan din niya tayo ng pangalawang task, which is to make our lives count and let the people see around us na, ba't kaya siya kakaibang magtrabaho? Bakit kaya kahit ang gulo-gulo na nangyayari, nakangiti pa rin siya? Diba? Or bakit kaya kahit na ang daming conflicts, kalmado siya? No? Yun yung isang evidence na dahil nasa sentro ang Diyos. Nasa sentro ang Diyos ng buhay mo, nasa sentro ang Diyos sa iglesia. Kasi hindi na po tayo, hindi na ikaw yon, but it is already God. Sabi nga po, 'di ba sa Galatians 2:20, it is no longer I who live, but it is Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. No? Dadating po tayo sa panahon na once we partner with God, no, we allow God to help us. Minsan di ba? Hirap na hirap tayong magsabi na kailangan ko ng tulong. Yung parang ang taas minsan ng pride natin eh. Hindi, kaya ko to mag-isa. Diba? Pero hindi. Talagang dadating yung panahon na, Lord, patulong naman. And when that happens, dun lalabas yung sinasabi natin na image of God. Diba?
It is no longer I who live. Hindi na tayo yon, but it is God. Sometimes, meron tayong mga ginagawa sa buhay natin na sasabihin natin, hindi ko alam bakit yun yung nagawa ko. Or ba't ko yun nasabi. Or bakit at that moment, yun yung action na ginawa ko. And hindi tayo yon. No, it is God's voice speaking to us. Gawin mo to. Hindi, out of character mo yun. Pero at that moment, yun yung naramdaman mo na gawin. Kasi kilala na natin yung boses ng Diyos eh. Nasabi natin kanina, we have to find our voice. Sometimes we also have to know more about God's voice. So once we walk with Him, kailangan sabay. No, sabay na nakikilala natin yung sarili natin. At the same time, ang Diyos din nagpapakilala sa atin. Kasi yung Diyos na kilala natin 10 years ago, mas makikilala pa natin 10 years after. Pag marami na tayong pinagdaanan, pag marami na tayong iniyak, pag marami na tayong pinagtagumpayan sa buhay. No? So, siguro po yun lang din po yung gusto ko din pong diinan, no? For us, na ang buhay po natin ay makulay. Ang buhay po natin ay may saysay talaga. May saysay siya kasi ginagawang canvas ng Diyos yung buhay natin. No, yung kumbaga lahat tayo may kanya-kanya tayong talento, may kanya-kanya tayong kakayahan na yung katabi natin hindi kayang gawin yun. Ikaw lang yung makakagawa nun. And once we allow God to use us to be His vessels of goodness, 'di ba? Doon lang marireveal din sa atin na, oo nga, no? Hindi ako to, but it is God. No? So, sana po wag din po nating kalimutan na nilagay po tayo ng Diyos sa mundo kasi He wanted our lives to leave a mark. Kahit saan yan, hindi naman kailangan engranding mark. No? Naka-invento ka ng ganito. That's good, 'di ba? Or nagkaroon ka ng project or event, 'di ba? Pero sometimes kahit na magpalaki ka ng bata, that's already a mark. You're already living your mark. No, ngumiti ka sa katabi mo, hindi mo alam yung katabi mo, sobrang lugmok na pala. You are already making a mark in that person. Na yung simpleng, Ma'am Sir, kamusta ka na? 'Di ba? You are already leaving a mark. So wag po nating maliitin yung mga maliliit na maiaambag natin sa paligid natin. Kasi through that, we are already doing kung ano man yung binigay sa atin na task ng Diyos, na we also have to give away a part of ourselves para magamit niya po tayo sa kanyang kaharian. So, again, basahin ko lang din po ulit, no? Yung Galatians 2:20. I think yun din po yung dapat din po nating tandaan na it is no longer I who live, but it is Christ who lives in me. Hayaan natin na every time that God will take something from us, God will break us. No, He will bless us. And kapag ginawa natin yon, mabubuhay din yung Diyos through us. No, we begin to emulate Jesus, no. Kumbaga makikita din ng mga tao sa atin, sa buhay natin, kung gaano ba kaganda yung kabutihan at mercy ng ating pong Panginoon. So siguro po for this time, we're already ended po. No, so siguro po, wag lang po nating kalimutan po yun. Alagaan po natin yung storya na ipinagkaloob po sa atin ng Diyos. Ang dami-dami po nating storya dito sa intra lang. What more yung buong church, no? Pero ingatan po natin kasi hindi natin alam yung mga tinatangis natin ngayon, no? Yung mga pinagdaraanan natin na hirap ngayon. Baka kinalaunan, yung kwento pala na yun na binigay sa'yo ng Diyos, meron palang may saysay pala yun kasi magagamit or kumbaga
magkakaroon ng impact sa buhay ng ibang tao. So let's take care of that. Let's take care of our stories. Let's take care of our identity. Let's take care of God's voice, no, yung binigay sa atin na boses ng Diyos para mapagpatuloy po natin kung ano man yung gusto niyang ipagawa sa atin, kung ano man yung service na ipinagkakaloob niya po sa atin. So siguro po, let's all stand up. Sige po, let's just end in prayer po. Let's just take this time to be silent before our God. Minsan masyado pong magulo yung ating pong isip, marami po tayong insecurities, marami po tayong pagdududa, marami po tayong kaguluhan sa isip at puso po natin. Pero siguro po for this time, let's just take this time to be silent before our Lord. Aming Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ipinagkaloob niyo po sa amin ngayong araw. Maraming salamat po dahil nakarating po kami sa lugar na ito ng matiwasay. Hinayaan niyo po kami na makatapak po sa intra para po makasama po yung mga tao na ipinagkaloob niyo po sa amin at makapakinig po sa inyo, makakanta po kasama kayo, Panginoon. Maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin sa bawat hakbang po ng aming pong buhay. Maraming salamat po dahil hindi po talaga kayo nagkukulang ni minsan. Hindi po nawawala yung kamay po ninyo sa aming buhay. At kahit gaano man po kami lumayo po sa inyo, kayo pa rin po yung Diyos na naghihintay po sa amin na bumalik, na naghihintay po sa amin na kahit ano man po yung aming pong pinagdaanan, kahit gaano man po kami karumi, kahit gaano man po kami bumagsak sa buhay, kayo pa rin po yung Diyos na lagi po kaming hinihintay na bumalik. Maraming salamat po sa pagmamahal niyo po sa amin, Panginoon. Aming Ama, sa aming pong lakad sa inyo, alam po namin na marami pong beses na nakakalimutan po namin isama kayo sa mga plano po namin. Marami po kami mga planong gustong gawin, a lot of things that we wanted to achieve sa kanya-kanya po naming buhay, sa trabaho, sa eskwela, Panginoon, at maging po sa personal po namin, sa pagiging anak, sa pagiging asawa, sa pagiging kapatid, sa pagiging kaibigan, Panginoon. Madalas, binabraso po namin lahat. We always think that we can do it by ourselves. We are so confident in us na nakakalimutan po namin, Panginoon, na kumaugnay po sa inyo. Na ang aming pong buhay ay wala pong saysay kung hindi po kami magpapatulong po sa inyo, kung hindi po namin kayo magiging katuwang, aming Ama. Maraming salamat po for always reminding us na binigyan niyo lang po kami ng isang buhay, Panginoon. One life to live. Hayaan mo po, Panginoon, na kung ano man po yung oras, panahon na ipinagkaloob niyo po sa amin, hanggang po sa huling hininga namin, Panginoon, nawa po magawa po namin kung ano po yung gusto niyo pong ipagawa sa amin. Kung ano man po yung serbisyo or kung ano man po yung ministry na ipinagkaloob niyo po sa amin. Kung tinatawag niyo po kaming maging isang tapat na anak, kung tinatawag niyo po kaming maging isang tapat na asawa, kaibigan, kapamilya, Panginoon, nawa po magawa po namin ito ng tama.
na nakaayon po sa kung ano man po yung gusto nyo pong ipagawa po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa bawat kwento na patuloy nyo pong hinahabi po sa amin. Hindi man po namin nakikita yung koneksyon ng bawat isa sa ngayon. But Lord, we know that in time, in your beautiful time, as we look back, Panginoon, makikita po namin yung kabuuan po ng isang malaking larawan na ang lahat-lahat po ng ito ay naaayon po sa kung ano man po yung plano po ninyo sa amin. Lord, patuloy mo lamang po kaming basagin whenever you see that we are already prideful, Panginoon, of doing things by ourselves. Basagin niyo po kami kahit hindi man po namin maintindihan or sometimes that we doubt bakit kami yung nilagay niyo po dito. Lord, may you restore our confidence in you, O Father. Hayaan mo po, Panginoon, yung ginawa niyo po sa hapagkainan. Kung paano niyo po kinuha yung tinapay, Panginoon, at pinagpala po yung tinapay, at kung paano niyo po ito pinagpira-piraso, Panginoon. Nawa po ipaalala niyo po sa amin na ganun din po ang aming pong buhay. Lord, that kung ano man po yung mga pinagkaloob niyo po sa amin, maihandog po namin ito sa inyo para magawa niyo po kung ano po yung nais niyo at magkaroon po kami ng magandang karagdagan po sa mundo na kinabibilangan po namin. Maraming salamat po sa mga awitin na ipinagkakaloob niyo po sa amin sa bawat titik, Panginoon, ng musika. Maraming salamat po dahil lagi niyo pong ipinapaalala na kami po ay mga Pilipino na nilagay niyo po dito sa mundo para po magkaroon po ng impact sa iba. Lord, maraming salamat po for allowing us to be in this church, to be part of this one family, Panginoon. Maraming salamat po. At sa aming pong paghiwa-hiwalay, as we go back to our own private lives, Panginoon, nawa po, lagi niyo pong ipaalala sa amin na hindi po kami mag-isa, that you are with us, Panginoon. Magampanan po namin ng maayos yung mga trabaho, yung mga roles po na dapat po namin gampanan sa mga susunod pong araw. Kayo po ang manguna po sa bawat lakad po namin, aming Ama, because we know that apart from you, we are nothing. At sa amin din pong mga ikapo at handog po ng pasasalamat, kayo po, Panginoon, ang mag-honor po ng puso na nagbibigay, because it is not really the amount, but you are looking at the heart of the person who is giving it. May you honor it, Panginoon, at maging isang masamyong pagsamba po ito sa inyo pong panan, aming Ama. Maraming salamat po at maingat lamang po naming ibinabalik po sa inyo ang lahat-lahat po ng pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen.